Our graceful, merciful Heavenly Father, God, thank you for saving us from eternal destruction. Mapagbiyaya at mahabagin naming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Maraming salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa walang hanggang pagkawasak. By God's grace, we have been saved, and by your mercy, we are able to dwell in the church continuously. Kami po ay naligtas at sa pamamagitan ng iyong paggawa ay patuloy kami na nakapapanatili sa church. O Lord, we gather here to listen your word, your wisdom, your love for our good Christian life. So please help us to understand well your love through this sermon. Kaya Panginoon, kami po ay naririto ngayon at pakitulungan niyo po kami na mapakinggan at maunawaan ng mabuti ang sermon. Among us, if there are some brothers and sisters who cannot join today's Sunday service, because you know well the reason why, although we don't know, so please guide them and protect them from any reasons so that they are able to dwell in Him. May mga kapatiran po kami na wala po dito ngayon at ikaw lamang po ang nakakaalam ng kanilang mga dahilan, kaya pakiusap, ingatan at pakiprotektahan niyo po sila. Still, around us there are so many laws here, so summer retreat is coming. So through summer retreat, we want all those who nearby us can be saved, so that please encourage us and strengthen us so that we can evangelize for them. Sa kapaligiran po namin, marami pa rin pong mga tao na hindi pa naliligtas at papalapit na yung summer retreat. Pakiusap, tulungan niyo po kami na ma-evangelize sila upang makasama sila sa gawaing ito. We love you who save us, and we pray in the name of the Jesus Christ. Iniibig ka po namin na sa amin ay nagligtas at idinadalangin namin ito sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Amen. Let's open the Bible. Today's topic is small beginnings, small faith beginnings bring great. Ngayon po, yung atin pong sermon title ay Maliit na Panimula na Nagdadala ng Dakilang Resulta o Ani. Matthew chapter 13, verses 31 at 32. Mateo chapter 13, verses 31 hanggang 32. Brothers and sisters, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga kapatid, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nagbigay siya sa kanila ng isa pang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid. Iyon ang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi, ngunit nang tumubo ay siyang pinakamalaki sa mga halaman at naging punong kahoy. Ano pat ang mga ibon sa himpapawid ay dumarating at nagpupugad sa kanyang mga sanga. Good morning, brothers and sisters. Let's have our time for a while, just greeting each other. Good morning, Gamitin po natin everyone. yung kaunting oras para batiin ang isa't isa ng magandang umaga. I love you. I love you in the name of the Lord. I will pray for you. Mananalangin ako para sa iyo. I need your prayer. Kailangan ko yung panalangin mo. Brothers and sisters, through New Year Retreat 2026, we made a new commitment for our goal in 2026 and for our Christian life. Kaya mga kapatid, sa pamamagitan po ng New Year Retreat, ay gumawa tayo ng panibago nating pakay o goals sa taong 2026 para sa ating Christian life. What is your target, your goal 2026 for your Christian life? Ano po yung inyong tina-target or goals para sa inyong Christian life? But however, unfortunately, let's look back and see if we have already lost sight of our 2026 goals and passion because of that time, last Christmas and
the year-end holiday season. Kaya magbalik tanaw po tayo kung naresolve ba natin yung mga isinagawa natin na mga plano natin sa taong 2026 at kung ano yung mga naging kahinaan natin dahil simula nung nakaraang taon dahil yun po ay holiday season. Check yourself. Let us look back our goal and passion. Kaya magbalik tanaw po tayo, tingnan natin yung ating mga ginawang mga plano. Whether you lost your passion, your target, your goal through last year's Christmas season and holiday. Kahit na kayo'y pinanghinaan na ng loob nung nakaraang taon sa panahon po ng Christmas o holiday. As we approach the summer retreat, let us once again reflect on our goal, faith, and evangelism through this sermon. Kaya habang papalapit po yung summer retreat, magbalik tanaw po tayo at tanawin po natin yung ating mga goals. Okay, let's look back. Let's go back. Matthew chapter 13, verse only 31. Once more, let us read together. Verse 31 lang po, basahin natin. 3, 2, 1. Nagbigay siya sa kanila ng isa pang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid. Inside of God, our faith is very small. That's why through this parable, God is teaching us. Gaya po nito, maliit lamang po yung ating pananampalataya, kaya sa pamamagitan po ng talinghagang ito, ganito po yung sinasabi sa atin. So here, Jesus explained the kingdom of God through the parable of the mustard seed. Kaya dito ipinaliwanag ni Jesus yung kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng talinghaga ng binhi ng mustasa. As we know, the mustard seed is very, very small, but once planted in the soil, it grows into the large tree and so big and birds and can perch in its branch. Gaya po ng alam natin, napakaliit lamang po ng binhi nitong mustasa. Pero sa panahon na atin itong itanim sa lupa, ito po ay lalaki at ito po ay lalago at lalaki na gaya ng isang malaking puno na kung saan maging ang mga ibon ay gumagawa ng pugad sa mga sanga nito. Through small mustard seed, after it grew up, became tree, can bear a lot of fruits. Sa pamamagitan ng maliit na binhi ng mustasa, ito po ay nagiging isang malaking puno at namumunga ng marami. Likewise, our Christian life is very similar. So small acts of faith, as like our small faith, small acts of faith, small acts of obedience, and small acts of love may seem insignificant today, but one day they will bear great fruit. Yung atin pong pamumuhay Kristiyano ay mayroon po itong pagkakatulad. Maliit na paggawa ng pananampalataya, maliit na pagsunod, maliit na pag-ibig. Tila ba, ganito tayo ngayon, pero darating yung panahon na ito po ay mamumunga ng mga dakilang bunga. Once more, I will remind you, although our faith is very small, but do not worry. When we dwell in the church, unintentionally, our faith becoming more grew up. Kaya nga po, sinasabi ko po sa inyo, kahit na maliit ang inyong pananampalataya, huwag po kayong mag-alala dahil kapag nanatili kayo sa church, yung pananampalataya ninyo ay lalago. When we dwell in Him, abide in Him, our small faith will grow up. Do not forget it. Kaya, kapag nanatili tayo sa church, yung maliit nating pananampalataya ay lalago. Huwag natin itong kalilimutan. 2 Thessalonians chapter 1, verse 3, the Bible says, Ikalawang Tesalonica, chapter 1, verse 3. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. 2 Thessalonians chapter 1, verse 3, Ikalawang Tesalonica, chapter 1, verse 3. babasahin ko po. Babasahin ko. Dapat kaming laging magpasalamat sa Diyos, mga kapatid,
dahil sa inyo, gaya ng nararapat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumalagong lubha, at ang pag-ibig ng bawat isa sa inyo para sa isa't isa ay nadaragdagan. Yeah, Bible says, we ought always to thank God for you because your faith is growing more and more. Sabi dito, dapat kaming laging magpasalamat sa Diyos, mga kapatid, dahil sa inyo, gaya ng nararapat sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumalagong lubha. It's like a mustard seed size of faith is small, but when given to the Lord, will grow. Likewise, although our faith is very small, when we rely on God and dwell in Him continuously, like small mustard seed, small faith also able to grow up. Gaya ng binhi ng mustasa, kung ito po ay itatanim natin sa Panginoon, ito po ay lalago. Kagaya ng ating maliit na pananampalataya, kung gagamitin po natin ito para sa Panginoon, yung maliit na pananampalataya natin ay lalago. That's why just please do not give up your Christian life because of your small faith. Kaya pakiusap, huwag po ninyong ititigil o isusuko ang inyong buhay Kristiyano dahil sa inyong maliit na pananampalataya. Ecclesiastes chapter 11 verse 1, or the Bible said, Ecclesiastes chapter 11 verse 1, cast your bread upon the waters, for after many days we will find it again, the Bible said. Gayun din naman yung sinasabi ng Biblia sa Ecclesiastes chapter 11 verse 1. Sabi dito, ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan sapagkat ito'y iyong matatagpuan pagkaraan ng maraming araw. So here, cast your bread upon the waters. Here, waters represents the word of God, the promise of God. Dito po sinabi, ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan. Yung tubigan po dito ay sumisimbolo sa salita ng Diyos. So cast your bread upon the water means when we trust His word, His promise, and practice even our small faith, God will reward us in greater ways. Ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan. Ibig sabihin, kapag isinasagawa po natin yung mga bagay, kahit na maliit lamang yung ating pananampalataya, lalago po ito. Please, let us look around, the brothers, sisters. Pakiusap, tumingin po tayo sa paligid natin, mga brothers and sisters. Among born again brothers, sisters, now there are some brothers, sisters who stop attend the church. Sa mga brothers and sisters po natin, marami na po yung nagsitigil o hininto na yung kanilang pamumuhay Kristiyano. According to God's promise. Inside of God already knew our faith is very small, very weak faith. That's why God wants us just abide in Him. Sa ating pananampalataya, alam ng Diyos na maliit lamang yung ating pananampalataya, kaya nais ng Diyos, sinasabi niya sa atin na manatili ka sa akin. Although you want from time to time, although you want to stop attending church, but God told us, do not stop, just abide in the church. Kaya nga po, sa bawat sandali, sa panahong gusto na nating itigil yung pagdalo natin sa church, gayon pa man sinasabihan niya tayo na huwag kang tumigil, manatili ka sa church. Do not worry about your financial problem also. As I told you several times, God already knew about your difficult situation. That's why the Bible says, Matthew chapter 6, verse 36. Kaya nga po, gaya po ng paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo, huwag po kayong mag-aalala sa inyo pong financial na problema dahil alam na ng Diyos yung mga bagay na pangangailangan po ninyo, gaya po ng sinasabi sa aklat ng Mateo. Although you are having a hard time, and struggle and suffering hardship, for God knows your situation. That's why Bible says, Matthew chapter 6, verse 36. Kaya nga po, bagaman tayo po ay may dinaranas na mga kahirapan, ganito po yung sinabi sa atin ng Diyos sa Mateo chapter 6, verse 36. Brothers and sisters, basahin po natin na sabay-sabay. Verse 3, 2, 1. Verse 33 pa kasi.
33. Verse 33 po. Mateo chapter 6, verse 33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. God, who knows very well about detailing about your difficult situation and suffering and hardship, but God said to us, seek first, not second. Seek first His kingdom of His righteousness. Gayunpaman, alam na alam ng Diyos yung detalye ng bawat buhay at mga kahirapan natin. Kaya nga sinabi niya sa atin na unahin muna ninyo, hindi po pangalawa, unahin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Because of your many problems, that's why although you want to stop attending church and doing the hymn, but said, first you attend the church, dwell in Him. And all these things means what you want to do, what you need, all these things will be given to you as well. Kaya nga po, kahit na marami kang problema, gusto mo nang itigil yung pagdalo mo ng church, ganyan pa man sinabi ng Diyos na manatili ka sa church dahil sinabi niya, unahin muna ninyo yung kanyang kaharian, kaya kailangan natin manatili sa kanya, sa church. That's why Bible says, even if our faith feels small, when we obey and act on it, God will give us greater and better things. Kaya nga po, bagaman yung ating pananampalataya ay maliit lamang, pero kung ito po ay isasagawa natin yung pagsunod, yung maliit na pananampalataya natin ay magiging napakadakila. That's why holding on to God's word and praying daily, even as a small habit, will grow into a great tree of faith. Kaya nga po, yung panghahawakan sa salita ng Diyos at yung panghahawakan sa salita ng Diyos ay magdadala sa atin sa isang dakilang resulta. So God never ignore about your small faith. That's why do not despise your small faith. Kaya nga po, hindi kailanman binabaliwala ng Diyos ang maliit ninyong pananampalataya, kaya wag po ninyong hamakin yung inyong maliit na pananampalataya. When we act, when we obey God's commandment, for the Lord Himself will make it grow. Kaya nga po, kapag sinunod natin yung iniutos ng Diyos, yung ating pananampalataya rin naman ay lalago. So small obedience bring great miracle. Kaya ang maliit na pagsunod ay magdadala ng malaking himala. Let's think about soldier Naaman. Think of Naaman's commander. At first, he was unwilling to obey God's command to wash 7 times in the Jordan River. But when he obeyed and washed it 7 times, he finally obeyed. His life was completely changed. Kaya nga po, kagaya po ng isang pinunong sundalo na si Naaman, sa umpisa, hindi po siya nagnanais na sumunod sa iniutos sa kanya ng Diyos na maligo ng 7 ulit doon sa Ilog Jordan. Pero sa bandang huli, sinunod niya po ito at ng kanyang sundin, yung buhay niya ay lubusang nagbago. Although by our small faith, but when we start obeying God's promise, we will get reward and everything from the Lord God. Sa maliit nating pananampalataya, kapag nag-umpisa tayong sumunod, tatanggap po tayo ng napakadakilang gantimpalang mula sa Panginoon. So small acts of love build a good community. Kaya nga po, yung maliit na pag-ibig ay, ito po yung magbibigay sa atin ng malaking bunga. The thing is, okay, Matthew chapter 10, Bible says, Matthew chapter 10, Mateo Verse- chapter 10, verse 42. sa verse 42. Chapter 10, verse 42. Okay, brothers, babasahin ko po. Mateo chapter 10, verse 42, babasahin ko po. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito sa pangalan ng isang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, tiyak na hindi siya mawawalan ng kanyang gantimpala. It's not difficult to give the cup of cold water to brothers and sisters. Hindi mahirap ang pagbibigay ng malamig na tubig sa mga brothers at sisters. That's why, because our small faith, although we cannot do the great things for the Lord God, but
God will give us, God said, the person will certainly not lose their reward. Kaya nga po, kahit na maliit yung, dahil sa ating maliit na pananampalataya, bagaman hindi natin magawang maibigay yung mga malalaking bagay sa Diyos, gayunpaman, sinabi sa atin na yung maliit na bagay na may bibigay natin ay hindi mawawalan ng gantimpala. So although we have small faith, but we can say each other like the small word of encouragement we share, the small kindness we extend, and the small care we show for our one another will strengthen the entire body of Christ. Kaya bagaman yung ating pananampalataya ay napakaliit lamang, gayunpaman, maging yung maliit nating salita na pag-e-encourage na ating ibinabahagi sa kanila, yung maliit na kabaitan na ating ibinabahagi sa kanila, at yung maliit nating pag-iingat para sa bawat isa ay siyang magpapalakas sa buong katawan ni Kristo. You understand? Naintindihan niyo po ba? So although you have small faith, but we can encourage others. When newly saved brothers and sisters come inside inside here main hall to join Sunday service, we can encourage them. We can greet each other. How are you? I love you. Kaya nga po, kahit na maliit yung ating pananampalataya, magagawa po nito na ma-encourage natin yung bawat isa. Halimbawa, merong pong mga bagong dumalo dito sa ating church, magagawa natin silang palakasin yung kanilang loob sa pamamagitan ng simpleng pagsasabi na, kumusta ka? Mahal kita. You understand? Naintindihan niyo po ba? Am I right? Tama po ba ako? So let's practice one more time. Kaya How pakipractice are pa po you? natin. Isa pang beses. Kumusta ka? Once more, I love you. Isa pa po, mahal kita. I need your help. Kailangan ko yung tulong mo. I will help you. Tutulungan kita. Please, every week, every time, Pakiusap kada linggo, sa bawat sandali. whoever you meet, please do not stop the greeting each other. Sino man yung inyong makatagpo, pakiusap wag Each ninyong other. itigil yung pagbati sa isa't isa. You cannot lose your reward from the Lord God. Hindi ito mawawalan ng gantimpala ninyo doon sa langit. Through encouragement, your encouragement, one of the newly saved people, they able to dwell in Him. Sa inyong pag-e-encourage, yung mga bagong naligtas na Kristiyano ay magagawa nilang makapanatili sa church. Because you keep silent, that's why one of the newly saved people can stop to attend the church. At dahil naman sa pananahimik po ninyo, yung mga bagong naligtas ay titigil sa pagdalo sa church. You understand? Naintindihan mo po ba? It's very important. Napakahalaga nito. So when I come inside main hall every Sunday, I did my best to greeting one by one. How Kaya are you? sa tuwing pumapasok ako dito sa main hall, kada linggo, tinatry ko yung makakaya ko na batiin ang isa't isa. Through my greeting to brothers and sisters one by one, I want to express my heart, my prayer toward you. Kaya sa pamamagitan ng aking pagbati sa mga brothers and sisters, gusto kong maipakita yung aking puso sa inyo. Don't forget, Huwag ninyong kalimutan. not only me, Hindi lang ako. all of us, we have to do. Lahat tayo dapat nating gawin. Why? Bakit? To get God's reward more. Para higit na tumanggap pa ng gantimpalang mula sa Diyos. Although your faith is very small, it's okay. You can do. You can greeting. Kahit na maliit yung inyong pananampalataya, walang problema. Maaari kayong bumati. Am I right? Tama po ba ako? So let us read together once more. Matthew chapter 10, verse 42 once more. Let us read together. 3, 2, 1. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito sa pangalan ng isang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, tiyak na hindi siya mawawalan ng kanyang gantimpala. Yeah. Here, a cup of cold water means just simple the greeting. We can say. Dito po, yung pagbibigay ng malamig na tubig, maliit na bagay lamang po ito kung ating sasabihin. Isn't it? Tama po ba? That's why what we must do, nurture and never give up once more our faith. Kaya, ano yung gagawin natin?
dapat nating palaguin at hindi dapat isuko yung ating maliit na pananampalataya. Yeah. First, number one, nurture and never give up once more our faith. Una po, palaguin at huwag isuko yung ating maliit na pananampalataya. There is not single person among us. There is not single person here who think, why should I take a shower when my body will get dirty anyway? So I don't want to do. Merong ilan na nagsasabi, bakit kailangan ko pang maligo kung madudumihan din naman yung katawan ko kaya ayokong maligo? Am I right? Tama po ba ako? Isn't it? Tama ba? Although I becoming more dirty my body, but every day, daily, we have to take a shower. We have to shower again. Kahit na araw-araw na nadudumihan yung katawan ko, okay lang. Sige, maliligo ako araw-araw. Likewise, although we cannot stop committing, although we don't want to commit sin, but because our weak faith, from time to time, although we commit sin again, but Bible said, do not give up. Do not give up. Like that, your Christian life. Gaya po nito, dahil nga po napakaliit ng ating pananampalataya, kaya hindi natin maiwasan na gumawa pa rin ng mga kasalanan. Bagaman ayaw na nating gumawa ng mga kasalanan, pero patuloy pa rin tayo nakakagawa nito. Pero sinabi sa atin, huwag kang mag-alala, huwag ka lang titigil. Gaya po nito. Yeah. Second, so begin with the small our step of obedience. At pangalawa, umpisahan ang maliit na hakbang ng pagsunod. So practice our small acts of love. At sanayin yung ating maliit na pagsasagawa ng pag-ibig. That's why slowly our faith becoming more grow up. Kaya paunti-unti yung ating pananampalataya ay lalago. So according to the Bible, so we have to find out the solution. Then how can we let our mustard seed faith grow up? Kaya dapat nating hanapin yung solusyon kung papaano natin mapapalago yung ating maliit na binhi ng mustasa. Brothers, sisters, here, this moment, among us, there are many brothers and sisters here, but some of them may have been born again just last year, but some may have been born again 3 or 5 or 10 years ago. Sa mga naririto, mga brothers and sisters, napakarami po natin. Pero yung ilan po sa inyo ay naipanganak ng muli nung nakaraang taon lang. Maaring yung iba ay naipanganak 3 taon na ang nakalipas, 5 taon, o maging 10 taon na yung nakalipas. But some may have been saved for over 5 years, but yet their faith still remained very small. At yung iba naman Without ay grow up. naligtas na, lagpas ng 5 taon, pero yung kanilang pananampalataya ay nananatili pa rin napakaliit. Napakaliit. But some other may have been saved for less than 2 years, just last year, but yet their faith has already grown greatly up. Pero yung ilan sa inyo, may mga pananampalataya na wala pang 2 taon, maaring nung nakaraang taon lang, pero yung kanilang pananampalataya ay lubos ng lumago. Why each other different? Have a faith different. Bakit magkakaiba yung pananampalataya ng isa't isa? Why? Bakit? Some just started action Yung ilan with a ay small faith. nag-uumpisa pa lang na isagawa ito sa pamamagitan ng maliit na bagay. You understand? Naintindihan niyo po ba? But some, although they have been saved several years ago, and they learn the word of God every Sunday a lot, more and more, but still didn't start to beginning. Kaya, bagaman yung iba ay naligtas na mahabang panahon na yung nakalipas, gayunpaman, kahit na sila'y dumadalo sa church tuwing linggo, gayunpaman, hindi pa rin lumalago yung kanilang pananampalataya dahil hindi sila nag-uumpisang humakbang ng maliit. So ask ourselves, our faith. Kaya tanungin natin yung ating sarili, yung ating pananampalataya. How much has our mustard seed size faith grown since the day since we have been saved?
gaano na kaya kalaki yung inilago ng aking binhi ng mustasa simula nang ako'y mag-umpisa, magtanim? Still, small or too much grew up? Check. Maliit pa rin ba? O lumago na ng husto? Pakicheck po. Okay, let me tell you again. What do you think my faith, the size, how much? Kaya, tatanungin ko ulit kayo, sa palagay nyo, gaano na kaya kalaki yung binhi o pananampalataya ko, yung sukat? When did you get salvation? Kailan ka naligtas? I have been saved 40 years ago, 1985. Naligtas ako 40 years ago, 1985. It has now been the 40 years since I received salvation. 40 taon na yung nakalipas simula nang ako ay maligtas. But let me tell you, I explained to you about my faith size. Still, my faith size is small. Kaya ipapaliwanag ko sa inyo yung tungkol sa aking pananampalataya na kung saan nananatili pa ring maliit. I think, in my judgment, my faith size was still small. Sa palagay ko, sa aking pananaw, maliit pa rin yung pananampalataya ko. But what is more important matter? Pero ano yung pinakamahalagang bagay? Size is not important. Yung sukat, hindi ito ang mahalaga. You are thinking, maybe, you may think yourself, my faith also small, very small. Maaring Still, iniisip mo sa iyong sarili hanggang ngayon ay maliit pa rin ang pananampalataya ko. important matter, important things. When it comes to the Christian life, the size of our faith seed does not matter. Gayunpaman, pag pinag-usapan yung pagdating sa pananampalataya, yung sukat ng pananampalataya natin, hindi ito yung mahalaga. Yeah. For our Christian life, the group, size not important. Important is just, what is this? Action. Para sa ating paglago, yung laki ng pananampalataya, hindi po ito yung mahalaga. Yung mahalaga po dito ay itong pagsunod, paggawa. Action. You understand? Naintindihan po ba? Matthew, thank you so much. Salamat po. So Matthew chapter 17, let's go. Matthew chapter 17, verse 20. Mateo chapter 17, verse 20. Through this verse, God said to us, our faith size is not important. Important is action. Sa pamamagitan ng verse na ito, sinasabi dito na yung sukat ng ating pananampalataya, hindi ito yung mahalaga, kundi yung kung paano natin ito isinasagawa. Matthew chapter 17, verse 20. 20, or brothers, sisters. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi niya sa kanila, dahil maliit ang inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon mula rito, at ito'y lilipat. At sa inyo ay walang hindi maaaring mangyari. If you have the smallest, it's like mustard seed. If you have small faith, enough for your Christian life. Kahit na meron kang maliit Enough. na binhi ng mustasa, gaya ng pananampalataya mo na maliit na kasing liit lamang ng binhi ng mustasa, sapat na po ito. The size of our small faith seed does not matter. Yung sukat ng ating maliit na binhi ay hindi ito yung mahalaga. So in other words, the Bible says, if we truly have even the small mustard seed faith, that is more than enough for our Christian life. Kaya kung meron tayong pananampalataya na kasing liit ng binhi ng mustasa, sapat na po ito para sa ating buhay Kristiyano. So the seed of small faith grows not in size but in obedience. Yung maliit nating So binhi, I think the size is not important. Important is obedience. yung Action. sukat, hindi po ito yung mahalaga. Yung mahalaga ay kung paano natin ito isinasagawa. Some people have misunderstood. Oh, my faith become more bigger. Maraming Then- mga tao may maling pagkakaintindi na kung saan sinasabi nila, yung pananampalataya ko ay malaki na yung sukat. Yeah, some brothers sister who the Tandang member because they were saved just this less than 1 year. That's why their faith very small. But me, ako,
my faith little bit more bigger size because I have been saved 5 years ago, 10 years ago. Some brothers and sisters have misunderstand like that. Yung ilan sa mga brothers and sisters ay nagsasabi na kumpara sa ibang mga brothers and sisters, malaki na yung pananampalataya ko. Halimbawa sa mga tandang sora brothers and sisters, dahil 1 taon o 2 taon pa lang sila naligtas, maliit pa lang yung pananampalataya na meron sila. At ako, malaki na yung pananampalataya ko kasi 5 taon o 10 taon na akong naligtas. Gaya nito, may mali silang pagkakaintindi. But do not forget, inside of God, if we have this small faith as mustard seed for our Christian life, enough. Pero wag niyo pong kalilimutan na sa harapan ng Diyos, kahit na meron tayong maliit na pananampalataya kasing laki ng binhi ng mustasa, sapat na ito. Luke chapter 17 verse 6. Lucas chapter 17 verse 6. That's why Bible said, what is important matter about our Christian life? Kaya sinasabi ng Biblia kung ano ba yung mahalagang bagay para sa ating Christian life. Luke chapter 17 verse 6. Lucas chapter 17 verse 6. Luke chapter 17 verse 6. 17 verse 6. All brothers and sisters, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoon, kung meron kayong pananampalataya na kasing laki ng isang binhi ng mustasa, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at magtanim ka sa dagat, susundin kayo nito. If you have the small the faith, but when God obey command to you, if you have a small faith, it would obey you like that. Kaya, kahit na meron kayong maliit na pananampalataya, kapag merong iniutos sa inyo, kapag meron kayong inutusan, ito po'y susunod sa inyo. Here, it would obey you. In other words, it growth over our small faith means obedience like that. Dito po, susundin kayo nito. Ibig sabihin, yung pagsunod. As we know very well, Nike, that brand slogan, just do it, isn't it? Kaya sa naalala ko, yung slogan ng Nike ay, just do it. Isn't it? Tama ba? Just do it. Just Yeah. do it. Although we understand God's commandment or not, although we cannot understand God's will, God's heart, but just do it. Kaya alam man natin o hindi, yung iniutos ng Diyos, dapat gawin lamang natin. Yeah. Stop! Why you told me stop? Bakit Just sinasabi mo sa do akin it. na huminto? Gawin mo lang. Go! Humayo ka. I don't want to go. Why you tell me like that? Go! Ayokong I humayo. can't understand you. Sinasabi mo sa akin na humayo lang ako, hindi kita maintindihan. What should you do? Anong dapat mong gawin? Just do it. Gawin We have mo to lang. go. Humayo ka lang. Small obedience is very important. Maliit na pagsunod ay napakahalaga. Obedience important. Ang pagsunod ay mahalaga. John chapter 12 verse 24 or so. John chapter 12 verse 24. Juan chapter 12 verse 24. John chapter 12 verse 24. Babasahin ko po. Babasahin ko. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. Here a grain of wheat means the small mustard seed, same meaning. It means our small faith, same meaning. Dito po, butil ng trigo. Kapareho lamang po ito ng maliit na binhi. Here, forced into the ground and died means sacrifice. Dito po, mahulog sa lupa at mamatay, nangangahulog ang sakripisyo. After obedience and after just do it and sacrifice. Pagkatapos ng pagsunod lamang natin, ay yung pagsasakripisyo na. Not only mouth. Hindi lamang sa bibig. Matthew chapter 5 verse 13. Matthew chapter 5 also, let's go. Matthew chapter 5 verse 13 also. Mateo chapter 5 verse 13 din naman, tingnan natin. The parable also explain about sacrifice. Yung talinghagang ito ay pinapaliwanag din naman sa atin yung tungkol sa pagsasakripisyo. Matthew chapter 5 verse 13. Mateo chapter 5 verse 13. Okay, babasahin ko po. Babasahin ko.
Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, paano maibabalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Here's salt. How does the salt bring out its flavor? Only by dissolving itself. So that is by sacrifice. Kaya, paano nga ba maibabalik ng asin yung alat nito kapag ito'y tumabang? Ito po ay dapat, ito'y tumutukoy sa ating pagsasakripisyo. Yeah. So brothers, sisters, do you have a small faith? Small faith? That's so it's okay. Just do it. Just obey God's commandment. Kaya mga kapatid, mga brothers and sisters, meron lamang ba kayo na maliit na pananampalataya? Huwag po kayong mag-alala. Gawin lamang po ninyo. Sumunod lamang kayo. Why? Bakit? According to God's promise, God will add it to you what we need, what we want. Kaya, gaya ng sinabi, ipinangako sa atin ng Diyos, idaragdag niya sa atin yung mga bagay na kailangan natin, yung mga bagay na gusto natin. Okay, let's go back. Matthew chapter 21. Puntahan po natin sa Mateo chapter 21. I have to explain to you about this parable. Ipapaliwanag ko sa inyo yung tungkol sa talinghagang ito. In order to explain about sacrifice. Para may paliwanag And yung obedience. tungkol sa pagsasakripisyo at pagsunod. Matthew chapter 6, 21, hanggang, chapter 21 verses 28 hanggang 32. Mateo chapter 21 mula verse 28 hanggang 32. 28 verse 28 hanggang 32, all brothers and sisters, okay, shall we read together? Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Lahat tayo mga brothers and sisters. 3, 2, 1. Ano sa palagay ninyo? May isang taong dalawa ang anak. Lumapit siya sa una at sinabi, Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho. Ngunit sumagot siya at sinabi, Ayaw ko. Ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang isip at pumunta rin. Lumapit ang ama sa ikalawa at gayon din ang sinabi. Sumagot siya at sinabi, Pupunta po ako, ngunit hindi pumunta. Alin sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una. Sinabi ni Jesus sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga masamang babae ay nauna sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, sapagkat dumating sa inyo si Juan sa daan ng katuwiran at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng masasamang babae. At kahit nakita ninyo ay hindi rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya. Look at me. There were two sons of a man, certain man. So a certain man, father, when he go outside, he ordered two sons, go and work in my vineyard. Meron po ditong dalawang anak na kung saan bago umalis yung kanilang ama ay nagbigay ito ng utos sa kanyang anak na pumunta sa kanilang ubasan. So look at me. The two sons, they have different faith. Dito makikita natin yung dalawang anak ay mayroon silang magkaibang pananaw. When the certain father asked them to work in vineyard, that time, the first son, how he answered to him. Gaya nito, nang utusan ng kanilang ama, yung isa sa kanyang anak na pumunta doon sa ubasan, ano po yung kanyang isinagot? First son, Yung unang anak, 29. sa verse 29, I will not. Ayaw ko. What does mean I will not? Ano yung ibig sabihin? Ayaw ko. He looked like she seems to have the weak faith, small Sila, faith. merong maliit na pananampalataya. Isn't it? Tama ba? The first son, I will not means she seems to have the small faith like us. Yung unang anak, sabi niya, ayaw ko. Tila ba, mayroong maliit na pananampalatayang gaya ng sa atin. But 30, Pero sa verse 30, babasahin ko po. babasahin ko, lumapit ang ama sa ikalawa, at gayon din ang sinabi. Sumagot siya at sinabi, pupunta po ako, ngunit hindi pumunta. But second son, he answered to father, Father, how to say? What
was his answer? I will go. Pero yung pangalawa naman, inutusan siya ng kanyang ama. Pero anong sinagot niya? Pupunta ako. I will go means, seems to that has the great faith. Pupunta po ako. Tila ba, meron siyang napakalaking pananampalataya. But in the end, the result of their answer, the person, although he has the small faith, that's why he answered, I will not go, but he did. He worked. Kaya makikita po natin yung resulta ng kanilang pagsagot. Yung una, bagaman sinabi niyang ayaw ko, gayon pa man, ginawa niya pa rin ito. But second son, Pero yung pangalawang anak, Father, I will go, I will go. Look, seems like he has great faith, but he didn't obey. pupunta He ako. didn't sacrifice. Pupunta ako, pero tila ba meron siyang malaking pananampalataya, pero hindi naman siya pumunta. Parang meron siyang malaking pagsasakripisyo kung titingnan. All brothers, sisters, look, verse 31. Verse 31. And then let us read together. 31, verse 31. Verse 31, basahin po natin ito ng sabay-sabay mga brothers at sisters. Alin sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una, sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga masamang babae ay nauuna sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. The first son, he has the small weak faith. That's why I don't want to do. I want to go. But he obeyed. Yung unang anak na inutusan ay meron siyang maliit na pananampalataya lamang kaya sinasabi niya, ayokong pumunta, pero ginawa niya. That's why faith of sight is not important. Important is sacrifice. Just obey. Just do it. Kaya, yung sukat ng ating pananampalataya, hindi po ito yung mahalaga. Kaya nga, napakahalaga yung pagsunod, yung pagsasakripisyo. Kaya, gawin lamang. Huh? Tama? Tama po ba? Why are you hesitating to attend the church? Bakit kayo nagdadalawang isip na dumalo ng church? Because so many problems we have. Financial problem and suffering, hardship. Kasi nga maraming problema yung meron tayo. Problema sa pera, mga kahirapan. So, Lord, I cannot go to church because I have weak faith and I have very big problems. I cannot go to church. Panginoon, hindi ako makakapunta sa church dahil meron akong mahinang pananampalataya lamang at marami akong problema. Ayokong pumunta sa church. But like a person, but after repent, he dwell in the church. They attend the church. Pero gaya ng naunang anak, Action. siya po ay, pagkatapos niyang pagsisihan ito, naunawaan niya kaya siya po ay nanatili. Isinagawa niya. Can you understand? Naintindihan niyo po ba? It's very important for our Christian life. Napakahalaga po nito para Not sa ating only buhay Kristiyano. knowledge of Bible. Hindi lamang kaalaman sa Biblia. Important is we must trust God's promise. Yung Not only pinakamahalaga- knowledge of Bible. Ay yung magtiwala sa Diyos, hindi po mahalaga yung ating kaalaman sa Biblia. Although you do not know a lot of knowledge of Bible, it's okay enough. If you have mind, trust God's promise. Kaya hindi mahalaga kung meron ka bang maraming kaalaman dito sa Biblia. Yung mahalaga po dito ay kung paano kang nagtitiwala sa Diyos. Stop drinking and smoking. Stop. Oh, very hard. But just do it. Yung pagtigil sa pag-inom, Like that. sa paninigarilyo, ayokong itigil. Pero gawin mo lang. You understand? Naintindihan niyo po ba? Matthew chapter 6. Let's go. Matthew chapter 6, Mateo chapter 6, puntahan po natin. verse 33. Sa verse 33. Matthew chapter 6, verse 33. Mateo chapter 6, verse 33. It is not my word, but God's word. Hindi ko po ito salita, kundi salita ng Diyos. Brothers, sisters, let us read together. Basahin natin mga kapatid, 3, 2, 1. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Do not seek first about your problems. We have to seek first the kingdom of God. Huwag ninyong tingnan o hanapin ang inyong mga problema, kundi hanapin ninyo yung mga kaharian ng Diyos. When we focus and consider, we do our best first for the Lord God who saved us,
regarding our difficult situation, financial war, everything, God promised. All these things, what you need, shall be added to you from God. Kapag inilagay na natin sa ating isipan na gagawin muna natin yung mga dakilang bagay na ipinagagawa sa atin ng Diyos sa kabila ng ating mga problema, gayunpaman, kapag inuna natin yon, sinabi ng Diyos, idaragdag niya sa atin yung lahat ng pangangailangan natin. When we obey God's commandment, just do it. How much will God give us what we need? Kaya, kapag sinunod natin yung iniutos sa atin ng Diyos, ginawa lamang natin, paano hindi ibibigay sa atin ng Diyos yung mga pangangailangan natin? When we start to obey, just do it. Seek first kingdom of God. Let's go to Mark chapter 4, verse 8. Kapag nag-umpisa tayong sumunod, anong gagawin sa atin? Marcos chapter 4, Verse 8. Mark chapter 4, verse 8. Marcos po, chapter 4, verse 8. When we seek first the kingdom of God and righteousness, God promised God will add it to us. How much? Like Mark chapter 4, verse 8. Kapag inuna natin yung kaharian at katuwiran ng Diyos, meron siyang pangako sa atin na ibibigay niya sa atin. Ano po iyon? Ito po, sa Marcos chapter 4, verse 8. Let us read together. Basahin po natin. Ang iba ay nahulog sa mabuting lupa at namunga, na tumataas, lumalago at namumunga ng 30, 60 at 100. Why certain brothers and sisters, why didn't start to do first for kingdom of God? Kung Why? ganun, bakit marami sa mga brothers and sisters na hindi muna nila inuuna yung kaharian ng Diyos? Bakit? Although they learn about God's promise, but they only put into the brain the knowledge Bible because they didn't trust God's promise. Kahit na natutunan na nila yung ipinangako ng Diyos, gayunpaman, hindi po nila isinasaisip yung ipinangako sa kanila ng Diyos dahil hindi sila nagtitiwala sa pangako ng Diyos. When you obey, when you start, do and sacrifice first for kingdom of God, God will reward us 30, 60, even 100 times over if we obey, even with just mustard seed, like a small faith. Kaya nga po, kapag nag-umpisa nating gawin at nag-umpisa tayong magsakripisyo, idaragdag sa atin ng Diyos yung mga nasa 30, 60 at 100 na bunga sa pamamagitan lamang ng kagaya ng maliit na binhi ng mustasa na may kukumpara sa ating pananampalataya. Okay, let's go. Matthew chapter 28. Puntaan po natin sa Mateo chapter 28. Matthew chapter 28, verse 19 Mateo chapter 28, verse 19 and 20. at 20. It is very, very important, God's commandment to us. Sobrang napakahalaga po ng utos na ito ng Diyos para sa atin. Basahin po natin ang sabay-sabay. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Go, therefore go and make a disciple of the nation according to God's commandment. Look at me. 2020. In that year, 2020, I transferred from Malilao to Quezon Church. Sabi po dito, humayo kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Pero taong 2020, ito po'y nag-umpisang for several months when I transferred to Quezon Church from Malilao Church because of pandemic, lockdown. That's why for several months we couldn't gather together in the Quezon Church. Nang lumipat po ako mula sa Marilao Church patungo po dito sa Quezon City Church, mga ilang buwan ay hindi po natin nagawang magtipon dahil po sa pandemya. When God
Philippine government allowed to gather in the church. That time when we gather together, or that time I remember our Quezon City Church members are less than 113, less than 120, less than Kaya 120 members. kaya nga po, nung pinayagan na ng Philippine government na magtipon, nagkaroon tayo ng isang malakihang pagtitipon. Gayunpaman, sa pagkakatanda ko, nasa less than 120 lamang yung mga miyembro. Yeah, but nowadays, please look around here, Pero ngayon, tingnan natin sa paligid. including Tondo brothers sisters. Nowadays, almost 180 plus, Kasama ng Tondo, including children less than 200. kaya kasama ng Tondo Church Brothers and Sisters, nasa mga 180. Kasama pa ng mga bata, nasa halos 200. Yeah. When I decided, Paitas brothers sisters, to send them to establish the Quezon City East Church, some brothers sisters asked me, Pastor, our Quezon Church, the budget offering is very small. If they separate, our Quezon City Church, the offering that's become more small, and we becoming more small. It's okay like that. Kaya nga po, nung magpasya na ako na ilipat na yung QC, Quezon City East Church, na humiwalay na sa atin, may mga nagsabi na, Pastor, kapag inilipat natin sila, liliit po yung ating offering at kukunti po tayo. Gaya po nito. Do you understand? Naintindihan niyo po ba? Am I right? Tama po ba? When I decided to send Valenzuela Church, Seguro 4, and Tondo also, Tagaytay also, even before Calaucan also, when we send them to separate because of establishing church, although our church suddenly became getting small, and then our budget become small, you understand? But according to God's promise, go and make disciples. Kaya simula nang ako'y makapagpasya na ilipat yung Valenzuela, dating Cell Group 4, na maging isang church, gaya din ng Tondo Church, ng Tagaytay Church, ng Caloocan Church, bigla na lang lumiit yung ating budget at kumonti po yung ating bilang. Gayunpaman, sinabi ng Diyos na humayo lamang kayo, humayo kayo. In Acts chapter 1 verse 8, Gawa chapter 1 verse 8. Acts chapter 1 verse 8, Gawa chapter 1 verse 8. Acts chapter 1 verse 8, the Bible says, all brothers and sisters, okay, let us see together. Gawa chapter 1 verse 8, mga brothers at sisters, basahin po natin. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Although our Quezon City Church budget and manpower is very small, but according to God's commandment, according to God's promise, go and make a disciple. That's why during several years, Quezon City East Church, we can establish, God able to establish church through Quezon City Church, and there the disciples Ebambong, and Calaucan, Pastor Jano, and Ballesteros, Evangelist J, and Tondo Church, Layson, and Tagaytay Church, Wilbert. And sooner or later, I'm going to establish church. God will establish church, Shibuyan Church. Kaya nga po, matapos silang humiwalay, lumiit po yung ating budget, lumiit po yung ating manpower. Gayunpaman, sinabi ng Diyos, humayo lamang kayo. Kaya nagumpisa yung Quezon City East Church sa pamamagitan ni Evangelist Bong, na parang isang alagad, yung Ballesteros Church, si Evangelist J,
Quezon North, Caloocan, Tondo Church, sa Evangelist Rayson, Tagaytay Church, at sa darating na panahon, yung Sibuyan Church sa Romblon Island. Last time, the Quezon City East Church with the Kimpo Church Korean Mission Team, after we conduct Bible seminar, attendees, including our brother sister, 200 people they attended. Kaya nga po nung nakaraan, doon po sa QCEC Bible Seminar, sa pamamagitan po ng Kimpo Church, nasa mga 200 katao yung dumalo. Isn't it? Tama po ba? Because of God's promise, we conducted Bible seminar last year, Tandang Sora. That's why here, many United States people are here. Dahil sa pangako ng Diyos, nung nakaraang taon, nagsagawa tayo ng Bible Seminar doon po sa Tandang Sora. Kaya nga po, marami ngayon yung mga brothers and sisters ang mula doon. When we start to obey God's commandment, although we have small weak of faith, Kapag tayo ay nag-umpisa na sumunod sa iniutos ng Diyos, kahit na maliit lamang yung ating pananampalataya. so today, with some co-worker ministers, I'm going to go to Apari Mission Branch to conduct Bible seminar. Kaya ako, kasama ng ating mga ministers, pupunta po kami doon sa Apari, sa ating Apari Mission Branch. Although they are very far from here, our budget is not enough, but we don't care about that difficulties. According to God's promise, we have to go to spread the gospel. Kaya kahit na malayo po iyon at hindi sapat yung ating budget, walang problema ito. Pupunta pa rin tayo doon dahil ito'y ayon sa iniutos ng Diyos. It's not reason because our faith is very strong and big size. Although we have a small size of faith, but through our smaller size of faith, when we obey, when we start, God will work, Holy Spirit work more powerfully through us. Hindi usapin kung malaki o maliit yung ating pananampalataya. Kahit na maliit yung ating pananampalataya, dito po mag-uumpisa yung malaking pagkilos ng Diyos. You understand? Naintindihan niyo po ba? What should we do? What should we do? Anong dapat niyong gawin? After 1.5 months later, summer retreat will come. Mga 1 buwan at kalahati, papalapit na po yung summer retreat. Do you have strong faith? Meron ba kayong matatag na pananampalataya? Do you have great faith? Meron ba kayong malaking pananampalataya? Do you have big size of faith? Meron ba kayong malaking sukat ng pananampalataya? No. Hindi. Our faith is very small. Yung pananampalataya Our ko faith is maliit. not strong. Yung pananampalataya ko hindi malakas. Still, I have weak faith. May maliit lang akong But as mustard small faith, as mustard seed, when we obey, just obey, Holy Spirit will start to work more powerfully through our weak faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya ko na kasinliit lamang ng binhi ng mustasa, kapag ako'y nag-umpisang sumunod, yung Diyos ang siyang magpapalago ng aking pananampalataya at magpapalakas nito. Problem is, Pero yung problema, because there is we do not start. ang problema dahil hindi tayo nag-uumpisa. Because we do not start to obey. Dahil hindi tayo nag-uumpisang sumunod. Because we do not start to one step. Dahil hindi tayo nag-uumpisang humakbang ng isa. You understand? Naintindihan niyo po ba? Tama po ba? How much money do you have? Gaano kalaking pera yung meron ka? Huh? How great and wonderful house do you have? Do you have wonderful house? Magandang Gaano house? kalaki o kaganda yung inyong bahay? Meron ba kayong maganda at malaking bahay? Actually, we have nothing. Sa katunayan, wala tayo ng anuman. Tama po ba? Tama po ba? Don't forget, when Jesus Christ called them, when Jesus Christ called 12 disciples, when Jesus Christ called them, if you won't follow me, 12 disciples, if you won't follow me, denied everything,
Isn't it? Abandon everything and just follow Him. Nang tawagin ni Jesus yung kanyang 12 alagad, sinabi niya, tanggihan mo yung mga bagay na meron ka, tanggihan mo yung iyong sarili. Although you have great money, although you have a great property and a board and great net, Jesus Christ, He doesn't care about what they have. Doesn't care. Kaya kahit na meron kayong malaking pera, malaking mga lupain, malaking ari-arian, hindi po ito yung nais ng Diyos. Can you catch what I'm saying? Nakukuha niyo po ba yung ibig kong sabihin? Yeah? It's not important. You graduate high school and college, university is not important. How much you have is not important to follow Jesus Christ. Just trust God. Hindi mahalaga kung nakagraduate ka ba ng high school o college o ano man yung mga bagay na meron ka. Hindi po ito yung mahalaga. Yung mahalaga lamang po dito ay yung pagtitiwala sa Diyos. If in your heart, if you have that mind, you trust in God, just start to evangelize others in order to join some retreat. Kaya kung meron po kayo sa inyong pag-iisip nitong pagtitiwala sa Diyos, mag-umpisa kayong mag-evangelize sa inyong mga kaibigan. You understand? Naintindihan niyo po ba? Bring. Each person you have to bring to your friend and your family. Bawat isa sa atin, To join magdala summer kayo retreat. ng isaan, magdala kayo ng dalawa sa inyong mga kaibigan, ng inyong mga kapamilya na madadala sa summer retreat. Can you evangelize two person? Magagawa niyo bang To join summer mag-evangelize retreat? ng 2 tao para makasama sa summer retreat? Yes? Yes. I can't or yes? Hindi ko makakaya o makakaya. Please don't become the second son. Yes, but Pakiusap, huwag kayong maging kagaya ng pangalawang anak na umuulang. first son, yes. But I can. I don't want to go. But after repent, he went there. Yung una, umuulang, pero yung isa, sabi niyang ayaw ko, pero pagkatapos niyang maunawaan ito sa sarili niya, pumunta pa rin siya. So summer retreat, please let us evangelize each person two Yes. more. Sa summer retreat, pakiusap mag-evangelize po tayo. Bawat isa sa atin ay 2. Okay? Okay? Regarding financial or other things, do not worry. Sa usaping patungkol God. sa problema o ano pa mang bagay, huwag kayong mag-alala. God will add it to us what we need. Yung Diyos, ang Diyos ang siyang magdaragdag sa atin ng mga kakailanganin natin. Okay? Okay? Can you do that? Magagawa niyo po ba yon? Each brother, sister, how many brother, newcomer? Mga bawat brothers and sisters, ilang newcomer? More than 2. More than 2. We can do it. Magagawa natin ito. Okay, let us pray together. Manalangin na po tayo. Our Heavenly Father God who loves us, Aming amang Diyos na nasa langit na nagmamahal sa amin, by your love we have been saved, and you want us to spread your true love to lost soul. sa iyong pag-ibig ay naligtas kami at ninanais mo na maibahagi namin ang iyong pag-ibig sa mga hindi paligtas na kaluluwa. We know summer is very good time, good chance to prove our heart, our faith. Kaya yung summer retreat ay isang magandang pagkakataon upang puspusin yung aming puso, yung aming pananampalataya. How much we trust you, how much we believe God's promise. Gaano ba namin pinaniniwalaan ang Diyos at gaano ba namin pinaniniwalaan ang pangako ng Diyos? Oh Lord, there are so many laws around us, so please strengthen us and give us more power, your power, so that we can more powerfully, we can evangelize. Panginoon, marami pa pong hindi naliligtas na mga kaluluwa sa paligid namin. Pakiusap, palakasin niyo po yung aming loob upang magawa naming makapag-evangelize. Oh Lord, here
those who loves you so much, brother, sister, are here. But although they have mind, trust you and follow you, but there are so many difficulties they have. So, oh Lord, please help them and protect them so that they able to do their best more continuously to serve the Lord God and evangelism. Kaya nga po, marami pong mga kapatid ngayon, ang naririto ngayon na bagaman gusto nilang gawin yung sumunod sa inyo, gayon pa man dahil sa mga kahirapan na kanilang dinaranas, ay hindi po nila ito magawa. Lord, I need your help. We need your guidance. We need your protection because we have small faith. Kaya Panginoon, kailangan po namin ang iyong pangunguna, kailangan po namin ang iyong proteksyon dahil meron lamang kami ng maliit na pananampalataya. Although we have small faith, but when we rely on God, when we be with you, we can make more power to spread the gospel. Kaya kahit na meron lamang kaming maliit na pananampalataya, kapag nagtiwala lamang kami sa iyo, kapag umasa lamang kami sa iyo, yung iyong kapangyarihan ang siyang tutulong sa amin. And oh Lord God, once more, I request to you, and please bless more and more two brothers sisters of Quezon Church. Isa pa, Panginoon, nakikiusap po kami, pagpalain niyo po ng higit at higit pa yung mga kapatiran dito po sa Quezon City Church. In the name of Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesuscristo, ito'y aming dalangin. Amen. Amen.